Mga kababayan, meron ho tayong latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Magandang balita ho para sa Typhoon Dolphin at doon po sa isang low pressure area na malapit sa ating pinaka-line ng linya ng ating Philippine Area of Responsibility. Nawala na ho yan sa ating monitoring domain and ayon na rin po yan sa pagkatalaho ng Pag-asa. Ang natitira na lamang po na ating imomonitor ngayon bukod po sa habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa ay etong isang low pressure area na mas malapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. Tutukan natin ito at kung makikita nyo sa likod niya may iba't iba pong mga sama pa ng panahon dyan. Ito po nga na isang LPA na ito nasa 2,040 kilometers east of extreme northern Luzon ang lokasyon. Ito po, yung kulay asul po na yan po ang ating minomonitor ngayon. Kasi itong isa at isang tropical storm na ito na Chanhom ay masyadong malayo po sa ating bansa. Meron po itong lakas ngayon na 45 kilometers per hour at meron pagbugso na umaabot po sa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po ng tropical depression na yan, pa-east-southeastward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Nagbunga ho ang mga panalangin natin dahil ang direction po ng Typhoon Dolphin bahagyang tumaas kaya nawala ho ito sa ating monitoring system o sa monitoring domain natin. Bagamat kahit po nawala na sa ating monitoring system ang Typhoon Dolphin at yung isang tropical depression, kasi dalawa yung minomonitor natin, ito yung isa at meron dito sa area na yan na wala na ho, bigla hong nalusaw dahil nga sa sobrang bilis ng kilos niya. Ang nangyari ay nahigop siya nitong Typhoon Dolphin at tuluyan pong nawala. At sinasabi ko lagi, maraming pagbabago sa lagay ng ating panahon kaya kinakailangan lagi ko kayong mag-antabay. Tutukan natin itong habagat o southwest monsoon na ngayon po ay patuloy pa rin pong nagpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Nakataas pa rin po ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon. Dito po ang area ng Ilocos Sur at Benguet na meron pong red warning. Pag sinabi po natin na red warning po, yan po ay nasa 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Meron naman tayong nakataas na orange warning pa rin dyan po sa La Union, Abra, kasama ang Zambales, Bataan, parte ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang orange warning natin, yan ay merong 100 to 200 millimeters na dami ho ng mga pag-uulan. Dito naman po sa Ilocos Norte, parte ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, kasama ang Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, parte ng Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at Antique ay merong yellow warning na merong 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Ito naman po, Lunes ho ng hapon, meron naman tayong orange warning na merong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito pa, meron pa po mga lugar. Tapusin ho natin, 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan o yellow warning pa rin ang aasahan natin dyan po sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province. Lunes ho ng hapon ito, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, parte ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Napakaraming lugar pa rin na apektado ng habagat. Ito po, ganito ang nangyari. Ito kasing Typhoon Dolphin ay pinalakas pa ng pinalakas ang hanging habagat o southwest monsoon. Nangyari yung rapid intensification. At ang nangyari ngayon, salamat sa Diyos po dahil yung isang tropical depression dito sa may bandang Philippine Sea ay nalusaw. Bagamat isa na lamang itong kulay asul ho na yan, na tropical depression na yan na ating minomonitor, ang may chance na lumapit sa PAR pero hindi nakikita sa ngayon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Lagi hong may mga pagbabago sa sitwasyon, Kung nakikita sa unang forecast na ito ipapasok, pwedeng mag-record o magbago, pwedeng malusa o mawala ang mga sama ng panahon. Kung makikita nyo naman, dito po sa may bandang Pacific Ocean, maraming sama ng panahon. Actually, dalawang LPA, may tropical storm pa. Pero yan ho, medyo malayo naman. Huwag natin masyadong tutukan dahil ang habagat, ang pangunahing weather system na nagpapaulan ho sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pagdating naman po ng Tuesday ng hapon, August 11, orange warning pa rin tayo sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro.
Meron na mga yellow warning, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Tuesday ho ng hapon sa may parte ng La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas at Antique. Yung mga low-lying areas sa mga lugar ho na binanggit ko, ngayon po ay kinakailangan magdoble ingat po sa banta ng mga pagbabaha dahil hindi po biro ang mga pag-uulan na ating nararanasan at inaasahan ho na aabot pa ito hanggang sa 3rd week po ng August. Ngayon, marami nagtatanong kung kailan mawawala o kailan hihina po ang habagat o southwest monsoon. Kapag wala po pumasok na bagyo sa ating PARO, Philippine Area of Responsibility, sa susunod na 5 hanggang sa 7 araw unti-unti pong hihina ang habagat at mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break o pasamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. Sa parte po ng Eastern Visayas, ilang bahagi ho ng Mindanao, hindi naman masyadong apektado ng habagat. Medyo malayo yung area na yun para maapektuhan ng habagat. Pero ang mga localized thunderstorms po ang makakaapekto dyan sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Ngayon naman, tutukan natin to. Etong tropical depression, may mga nagtatanong kung magiging malakas ba na bagyo, typhoon o super typhoon. Sa pinaka-advanced weather system, sa tropical cyclone threat potential na ilalabos ho ng Pag-asa, hindi naman ito nakikita na lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Kung makikita nyo, steady yan sa pagiging tropical depression, kahit lumapit yan sa ating PAR, ay hindi ho yan lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Pero kinakailangan natin mag-antabay. Nakikita nyo yung linya ho na yan na merong asul, merong kulay violet at may green sa dulo. Diyan nakikita yung direction nito. Pero pwede hong magbago yan. Paano magbabago? Dahil ang habagat o southwest monsoon ay sumasabay po, no? Hilaga, no, pataas po, no, ang ihip. Kaya ang nangyayari, pwedeng ito ay magrekurba, itong tropical depression ho na yan. So kailangan pa rin nating i-monitor dahil nagbibigay pa rin ng babala kahit dyan mahinang bagyo o tropical depression. Basta nakita yan sa ating monitoring domain, kinakailangan natin yung bantayan. Kung makikita nyo naman, ito naman pong isang sama ng panahon na nandito sa kalurang bahagi ho ng ating Bisaya. Actually, merong LPA dyan na wala na rin ho at nalusaw dahil hinatak po ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa extreme northern Luzon, parte ho ng Batanes, medyo naaabot pa rin ng hangin ng Typhoon Dolphin dahil sa lawak ng kanyang radius o yung wind field ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Ngayon naman, ito pong sinasabi natin na tropical depression, kapag yan ay sakaling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin hong bagyong Neneng. Sa ngayon ay kinakailangan natin maging alerto at maging handa dahil bukod po sa habagat, inaasahan na meron pang mga susunod na bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, lalo na ho by next week. Nakakaapekto kasi etong mga sama ng panahon o iba't ibang bagyo na nasa Pacific Ocean o nasa labas ho ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung makikita nyo, ito pong tropical storm na ito na merong international name na Chanhom, may lakas ng hangin na 85 kilometers per hour, ay pwedeng makadevelop na mga cloud cluster o kumpul ng kaulapan. O pwedeng mapalakas nito yung mas malalapit na sama ng panahon sa kanya. Tulad na lamang itong LPA na yan at itong isang LPA low pressure area at itong tropical depression. Yung sinasabi nating senaryo dito, pwedeng mangyari yung tinatawag na Fujiwara effect o yung pagsasanib ng dalawang samaho ng panahon. Ngayon naman, ito pong habagat, uulitin ko hanggang sa 3rd week pa ng August. Pero pahina naman na ng pahina ang magiging epekto. Inaasahan Lunes sa Martes hanggang sa mga susunod po na mga araw ay mababawasan na po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya pinapayuhan yung mga kababayan natin lalo sa Metro Manila, low-lying areas, sa Visayas area ay mag-asikaso
lumikas tayo sa matataas na mga lugar, lalo na yung mga low-lying areas na naapektuhan po sa ngayon ng mga pagbabaha. Yung malapit sa baybayin, sa mga ilog at karagatan, lumikas ho kayo, wag ho tayo pakampante dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat ay makakaranas tayo ng mga pagbabaha. Yan po muna ang latest update natin ngayon sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.